Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambang Gen News. It's Monday morning, magandang buhay, Bayambang. Ako po si Jane Rosel Domingo. At ako naman po si Manuel F. Tamayo Jr. mula sa Municipal Tourism, Information and Cultural Affairs Office. Narito ang buong pwersa ng LGU Bayambang Na maghahatid ng mas pinalakas at mas pinalawak. mga may init at napapanahong balita. Ito ang Bayambang Gen News. Former Vice Mayor Raul R. Sabangan, Provincial Board Member na. Ang buong LGU ay naghahatid ng isang mainit na pagbati kay Zone 6 Punong Barangay at Liga ng mga Barangay President Raul R. Sabangan sa kanyang pagkapanalo bilang Liga ng mga Barangay President Pangasinan Chapter na dahilan para siya ay maluklok bilang isang ex-officio board member ng Sangguniang Panlalawigan ng Pangasinan. Vice Mayor Icy Sabangan, bagong chairman ng KSB. Nahirang bilang bagong chairperson ng Komprehensibong Serbisyo sa Bayan si Vice Mayor Ian Cabil Sabangan DPA sa ikapitong taon ng KSB sa isinagawang refresher meeting para sa KSB team. Iprinisinta ang mga updates sa mga alok ng serbisyo ng iba't ibang departamento para makapaghatid ng total quality service para sa mga bayambanggenyo na malalayo sa sentro ng bayan. Ang KSB Year 7 ay magsisimula na sa darating na Pebrero. Mga ATM sa bayan, inappraise ng Assessor's Office. Noong January 9, ang Assessor's Office ay nag-conduct ng appraisal at assessment ng mga automated teller machine o ATM sa Zone 1 at Zone 2. Ang aktibidad ay kabilang sa trabahong appraisal and assessment of machinery ng Assessor's Office. Mass donation drive ng RHU, nakapag-ipon ng dugo para sa Grand Medical Mission. Ang mass blood donation drive na isinagawa ng RHU noong January 12 sa Event Center ay nakaipon ng 96 blood bags na siya namang ginamit para sa Grand Medical Mission ng LGU at Pangasinan Provincial Government sa tulong ng Philippine Medical Society of Northern California noong January 15 hanggang January 19. Mau at OPAG nagsanib pwersa para sa Corporate Farming Program. Ang Municipal Agriculture Office at Office of the Provincial Agriculturist ay nagsama para sa Corporate Farming Pilot Program ng Provincial Government sa ilalim ng DA Corn Banner Program. Ito ay sinimulan sa Barangay Bani kung saan may 22 farmer cooperators at kabuang corn production na may 20 hectares. Inintroduce din ang paggamit ng mga biological pest control agent at mayroong pang farmers class para sa mga magsasaka. Isang co-op nakatanggap ng financial grant. Ang Rancheros de Balon Bayambang Agriculture Cooperative ay ginawa na ng financial assistance ng Cooperative Development Authority noong January 9, ayon sa ulat ng Bayambang Municipal Cooperative Development Office. Orientation program isinagawa para sa MCST students. Ang Peso Bayambang ay nagbigay ng isang orientation activity ukol sa work immersion para sa mga estudyante ng Marian College of Science and Technology noong January 10. Ang mga estudyante ay sasabak sa work immersion sa LGU sa loob ng 10 araw. MDRRMO nagbigay ng orientation activity para sa mga kapitan. Pinulong ng MDRRMO ang mga punong barangay noong January 8 sa Event Center upang talakayin ang mga legal na basehan ng DRRM at mga kaakibat na tungkulin nito at obligasyon, alokasyon at paggamit ng LDRRM Fund, SOP or Standard Operating Procedure sa DRRM.
at update tungkol sa kani-kanilang 5-year barangay DRRM plan. Kasama ng MDRRMO ang iba pang mga opisyal. Empleyado ng SEE nagsauli na napulot ng smartphone. Isang smartphone na napulot sa harap ng simbahan ni Marco Barboza ng Office of the Special Economic Enterprise ang naibalik sa may-ari noong January 4 sa tanggapan ng SEE. LGU inibitahan ng NIA sa Pre-Construction Conference. Ang ilang LGU department ay inibitahan na dumalo sa isang pre-construction conference noong Enero 15 sa Barangay Amangkusiling Norte Covered Court. Matapos magpaanyaya ang National Irrigation Administration Regional Office 1, layunin ng komprensiyang ito na tapusin ang Program of Works at ang detalye ng disenyo ng proyektong Bayambang Pump Irrigation Project. LCR patuloy sa paghandog ng free delayed registration of birth. Ang local civil registrar ay nagsagawa ng isa na namang free delayed registration of birth activity sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Statistics Authority bilang parte ng Birth Registration Assistance Project ng ahensya. Noong January 9 to 11, sila ay nagtungo sa Barangay Pugo, San Vicente at Tampog at noong January 16 to 17, sila naman ay nagbigay ng serbisyo sa Zone 3 at Zone 6. Ang LCR ay may 48 na kabuuang benepisyaryo sa nasabing aktibidad. OFW na inabuso umano, tinulungan ng Peso Bayambang. Noong January 12, isang bayambanggenyang OFW sa bansang Brunei ang kinontak at tinulungan ng Peso Bayambang matapos itong maglabas ng video sa Facebook na humihingi ng tulong dahil umano sa pang-abuso ng kanyang amo. Agad na nakipag-ugnayan ng Peso sa OWA para sa repatriation ng naturang OFW. Sa kasalukuyan, ligtas na ang OFW at pinoproseso na ng OWA ang plane ticket nito. Grand Medical Mission naging matagumpay. Naging matagumpay ang ginanap na Grand Medical Mission sa pangunguna ng Philippine Medical Society of Northern California mula January 15 hanggang 19. May mahigit 200 medical personnel kabilang ang ilang espesyalista mula pa sa iba't ibang parte ng Estados Unidos ang dumating para magbigay ng iba't ibang uri ng serbisyo. Kasama rin ang iba pang volunteers mula sa Bayambang Provincial Government, Oral Surgery Philippines Pangasinan, Philippine Dental Association Pangasinan Chapter at iba pang private practitioners. Mayroong 7,092 na pasyente ang nakatipid na tinatayang 14,715,600 pesos na gastusin sa ospital at mga gamot sa nasabing aktibidad. Ang mga volunteers ay mainit na welcome sa Monday flag ceremony sa event center at saka inimbitahan sa isang meet and greet party with cultural presentation kinagabihan sa Monarch Hotel Calasiao. Kabilang sa aktibidad ang pagsasagawa ng 3 araw na continuing medical education at continuing health education para sa iba't ibang grupo ng healthcare practitioners. It's trivia time! Para sa ating trivia for today, narito si Kumaring April. Yes, Mars! Alam ba ninyo na ayon sa tala ng Bayambang Public Safety Office ay nagkaroon tayo ng 354,717 na bisitang turista sa Ghibli-inspired Paskuhan sa Bayambang 2023? Marami sa mga ito ay galing pa sa iba't ibang bayan at ang atraksyong ito ay i-feature ng lahat ng malalaking pangalan sa media, sa local, regional at national levels. At sa tala ng Bayambang Public Safety Office, ito na ang pinakamaraming turista na dumayo sa ating bayan. Isa na namang patunay na ang Bayambang is where the best things happen!
At yan po ang mga balita na nakatutok sa iba't ibang programa at proyekto ng LGU Bayambang. Mga balitang may tatak, total quality service. Muli, ako po si Jane Cristel Domingo. At ako naman po si Manuel F. Tamayo Jr. Mula sa Municipal Tourism Information and Cultural Affairs Office. Ito ang Bayambang News!